Hi guys! Welcome back sa aming channel, Work at Home by Vame. And in this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa or paano mag-compose ng professional email using your Gmail account. So sa nakaraang video natin, pinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Gmail account. So ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano mag-compose ng professional email. So in this way, makikipag-communicate kayo sa inyong client professionally. So kung hindi pa napapanood yun na mga videos namin about VA tutorials, make sure na nakasubscribe ka sa aming channel, Work at Home by Vame. And hit mo yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos namin. So the goal of our channel is to help Filipino VAs kung paano sila magiging isang virtual assistant. Nagbibigay kami ng mga free tutorial and free courses na magagamit nyo as a virtual assistant. So by the way, my name is Mark Sanchez and I am the media buyer here in Vame Philippines and tuturuan ko kayo ng mga tips and tricks kung paano maging virtual assistant. In composing a professional email, meron tayong 4 things na dapat i-consider. Number 1 is the subject line. Number 2 is the greeting. Number 3 is the body. Then the number 4 is the closing. So in this video, papakita ko kayo na example kung paano gumawa ng mga 4 things na dapat natin i-consider sa paggawa ng professional email. So the number 1 thing na kailangan natin i-consider sa paggawa ng professional email is the subject line. So the subject line, ito yung parang pangalan ng email nyo. So kailangan sa paggawa ng subject line maging specific and relevant dun sa content ng email nyo. So kung mag-a-apply kayo as a virtual assistant, kailangan yung subject line nyo is maging strong and nandun na agad yung pinaka-content ng email nyo. So composing ng subject line is 3 to 6 words para magmukhang professional. So the second thing na kailangan natin sa pag-compose ng professional email is the greetings. So sa paggawa ng greetings, kailangan natin maging polite. So wag tayong gagamit ng mga hi, hello, because magmumukhang less formal yung ating email. So sa paggawa ng professional email, kailangan gumamit tayo ng dear or with respect doon sa ating email. So papakita ko sa inyo sa paggagawa natin ng professional email kung paano gumawa ng isang professional greetings. So the fourth thing na kailangan natin sa paggawa ng ating professional email is the closing. So sa paggawa ng closing, kailangan nandun yung ating email address, phone number, and then yung ating name. So in this way, magmumukhang professional yung ating. Ngayon, papakita ko na yung paggawa mismo or pag-compose ng email. So punta lang kayo sa inyong Google Chrome and then type nyo yung Gmail sa inyong search bar and dito kayo madadirect. Dito kayo madadirect sa inyong Gmail. So dito makikita nyo yung compose, inbox, and then the sent box. And marami pang iba. So ngayon, tuturo ko muna yung pag-compose ng isang professional email. So makikita nyo dito, nung pinindot ko yung compose, ito yung lumabas. So maximize nyo lang siya para lumaki. So 2, dito nyo i-address kung kanino yung papadala yung email nyo. So for example, meron na kayong a-applyan na client. So lagay nyo lang dito yung email address nila. So dito naman sa subject, ito yung first thing na kailangan natin gawin para magmukhang professional yung ating email. So sa paggawa nito, kailangan, sabi ko nga, ay 3 to 6 words lang, short but precise doon sa content ng email nyo. So kung mag-a-apply tayo, lagay lang natin applying for virtual assistant. So nakita nyo, 3 to 6 words lang yung ginamit ko and kung ano mismo yung content ng aking email, yun yung nilagay ko. So ganito gumawa ng greeting. So una, dear, then kung kanino natin i-address. For example, hiring manager. Dear hiring manager, comma, nilagay natin yung I hope this email finds you well. So, si Google ay meron na siyang AI assistant na pwede natin magamit. So, pinindot ko lang yung tab para maging formal. I hope this email finds you well. I am writing to express my interest in the virtual assistant position. And then, lagay natin yung company name nila at company name. Comma.
Ayan. So, dito sa greetings natin, nalagay natin yung gumati tayo, naging polite tayo sa kanila, and then, sinulat natin yung email na to para sa kanilang virtual assistant position. So, sa paggawa naman ng body, kailangan short lang and precise. Kailangan maikli lang para hindi tama rin yung magbabasa ng ating email. So, dito gumawa na ako ng template natin and ito dapat yung nilalaman ng inyong email if mag-a-apply kayo as a virtual assistant. So, kinopy-paste ko lang siya. Makikita nyo dito, short siya and direct ako to sa aking pinopoint. So, I am excited about the opportunity to join your team as a virtual assistant with a strong background in administrative support and commitment to exceptional service. I believe I can contribute to your company's efficiency and success. So dito, nilagay ko lahat ng aking skills or ng aking qualification para pasok ako dun sa standard na hinahanap nila. So short lang siya, hindi sobrang haba, hindi rin sobrang ikli. Direct to the point ako dun sa aking email content. And then, after nyan, proceed na tayo dun sa ating closing. So, ngayon meron na tayong subject line, meron na tayong greetings, meron na rin tayong body. So, the last thing na kailangan nating ilagay dito is the closing. So, sa closing, kailangan magpasalamat tayo and ilagay natin nun yung mga details natin. So, gumawa na ako ng template kanina and then, kakopy-paste ko na lang siya. So, dito, nagpasalamat ako sa pag-consider nila sa aking application. And then, in-attach ko rin dito yung aking resume. So, sa pag-attach ng resume, ganito lang kasimple. Punta kayo dito sa baba or sa bottom, then attach files. Then, i-attach nyo lang dito yung inyong resume. So, with that, makikita agad nila yung resume natin kapag nagustuhan nila yung ating email. So, lagay din natin dito yung ating email address and then the phone number. In case lang din na magustuhan nila yung ating resume, madali nilang matatawagan and makokontak tayo. So, para magmukha talagang professional yung ating email, lagay natin dito yung sincerely o yung ating closing remarks na sincerely, then yung full name, phone number, and then the email. So, guys, ganun lang kadali gumawa ng isang email para magmukhang professional. Basta lagi nyo lang tatandaan yung ating 4 things na kailangan sundin sa paggawa ng professional email. Then once na nagawa nyo na to, pwede nyo na siyang isend. So in this video, guys, naipakita ko sa inyo kung gaano lang kadali and gaano lang kasimple gumawa ng professional email. Just make sure na sundin nyo lang yung 4 na tips natin sa paggawa ng email. So that is the subject, the greetings, the body, and then the closing. So in this way, magiging professional na yung ating email. So naipakita ko rin dito sa video natin kung paano mag-compose ng email sa pamamagitan ng inyong Gmail account. So, sa upcoming videos namin, marami pa kayo matututunan. And para sa mga aspiring VA, make sure na nakasubscribe kayo sa aming channel. Kasi marami pa kaming ipapakitang videos, marami pa kaming ipapanood sa inyo para makatulong sa pag-VA nyo. So, make sure lang na nakasubscribe kayo sa aming channel, Work at Home by VAME. And follow nyo na rin kami sa aming Facebook page, VAME Philippines. So, yun lang guys. Thank you for watching and sana makita ko pa kayo sa susunod na mga videos. Bye-bye!